ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Patutugtugin natin ng buo ang video upang hindi mawala ang konteksto at atin itong ginagawa sa pamamagitan ng fair use. At atin itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Halina at atin ang panoorin. Kaya ang tunay na sugo ng Diyos, sabi ko nga kanina, gugugol yan. Hindi lamang ng tinatangkilik, hindi lamang ng pagod, hindi lamang ng panahon, kundi pati sariling buhay kung kinakailangan para sa atin na kanilang pinagpapagalan. At sabi ko nga, I have said this before, and I'm compelled to say it again and again. Sa mga bulang propeta, ginagamit nila yung kanilang tungkulin para magkaroon ng masaganang buhay. Sa tunay na sugo ng Diyos, isinasakripisyo ang buhay kung kinakailangan para sa kanyang tungkulin. Ganito si Apostol Pablo noon, at ako mismo sa maikling panahon ng pagsama ko kay kapatid ni Eli Soriano, ganito rin ang nakikita kong damdamin niya ngayon. Bert Carino ng Quezon City, ex-born again. Magandang gabi po, Ma'am Bert. Magandang gabi po. Opo. Attorney Pasing Rosal, magandang gabi po. Magandang gabi ka, kabayan. Kabayan. Aha. Brother, nandyan na pala, pwede bang makakakuan uli, Brother Josel? Ano po yun? Yung si Ray Ismail, nandyan na pala sa Iglesia ni Cristo na naman. Dati na po yun doon eh. Yung mga sinasabi niya ngayon doon, wala nang kredibilidad. Sinasabi niya noon na kasya na umalis siya sa Iglesia ni Cristo dahil mali ang turo at doktrina nila. Kaya napunta sa inyo. Ngayon, nandyan na naman siya, bumalik siya. Yung bang pagbabalik niya, yung mali na aral at doktrina ng Iglesia, naging tama na ba? Kaya bumalik siya? Ayun po ang hindi niya sasagutin, pero isa ang sinasabi niya na yung mga sinabi daw niya dito noon, nung siya po ay Naguguluhan lang siya. nandito, Magulo isip niya. Magulo daw isip niya, nadirim lang siya, at nagtatampo lang siya ron sa kabila, Oo. kaya siya nagsalita ng laban doon. Nagtatampo lang. Oo. O yung pera lang na kwat. Yan, pagbabalik na yan, pera lang, kailangan dayuktok yan. Dahil kasi, yung bulukbuk ang pag-iisip, wala nang inintindihan kundi yung tiyan niya. Kaginhawa lang ang kailangan yan. Hindi, yung mga alagad ni Kristo noong unang araw, malapit na silang mamatay sa kapagal, mapapagal sila, nagugutom sila, kahit na wala silang makain, malapit na namatay yung isa. Ngayon, itong si Ismail, kaya umalis dyan, dahil kasi hindi nasusustentuhan ng kanyang pangangailangan. Pera lang kailangan yan eh. Pagkatapos, pagbalik niya ron, karangyan ang ibinibigay sa kanya. Kaya yung mga sinasabi niya noon na mali ang aral ng kanyang iglesia, nandun na naman siya. Napakawalang yang taong ganyan. Walang kredibilidad yan. Gaya rin ni Bernardo Santiago yan, na panay kahiyan ang idinudulot niyan. Nandyan na naman silang lahat.
Kaya, Di ba kayo naniniwala, Ma'am Bert, doon sa sinasabi niya na kaya siya lumipat doon meron daw maling aral. O ang ibig sabihin, kaya daw siya bumalik doon ay dahil nakakita daw siya ng maling aral kay Brother Eli Soriano. wala akong nalaman, wala akong narinig sa kanya na maling aral. Kung may maling aral si Brother Soriano, lumaban siya sa diskusyon. Yun ang ilaban niya. Kung paninindigan nila yan na may maling aral si Brother Soriano. Ayan. Paninindigan niya yan. Sabi niya, hindi raw siya pipitsukin. Sabi niya, nung siya lalaban sa Iglesia ni Cristo na kasama niya, hindi naman tayo pipitsukin. Ako na lang harap sa kanila. Ngayon, patindigan mo yan na hindi ka pipitsugin, Ray Ismael. Lumabang ka ng diskusyon kung ano yung maling aral na alam mo kay Brother Soriano. Yun, tindigan nyo yan. Na marami kayo yan, kahit ng puno mo. Ilaban mo, kahit puno mo yan. Wala akong nalalamang maling aral si Brother Soriano na narinig ko sa kanya. Magmula nung naririnig ko si Brother Soriano, wala pa akong mali dahil may Biblia ko. Sinusundan ko lahat ang kanyang sinasabi. Kaya, Ray Ismael, kung talagang parang kamukha na rin ni Kilyaw ito. Mukha niya, Kilyaw na eh. Ano ba yun? Oo. Sige po. Yan yun, nakarating sa kanya yan. Talagang yung mga Iglesia ni Cristo, wala, tuliro na sila. Kailan? Ang kagpungtot, pupungtot ka mo ten. Ha? Ang kagmaguraan ka niyan, ang kagpungpungtot. Relax ka lang. Ay, attorney, masyado ng dayuktok daw. Ang dami-dami nilang mga kwan. Ang dami-dami nilang abuluyan. At iba pa. Nako, yun ang masama. Nag-iisip pa sila matinding abuluyan. Yung iba pa. 10 ata yung nabasa ninyong abuluyan nila. Kaya hindi nila matitindigan yung aral nila dahil kasi tuliro pa rin sila sa abuluyan. Yung mga abuluyan nila, ang dami, matutuliro ka. Kaya dayukdok. Sino dayuk? Dupang ang Iglesia ni Cristo. Sige po. Salamat po. Maraming salamat Brother po, Josel. Albert Carino. Oy, Brad Willie. Natutuwa ako dyan kay Ma'am Bert Bakit naman? Kasi nababanggit niya si Ray Ismael Oo. tayo naman po hindi naman nagtataka, Brother Josel, attorney. Bakit po naman, kapatid? Kasi sa Biblia naman, Brother Josel, meron naman talagang ganun mga tao Ah? Na basahin natin, Brother Josel. Dito po sa Aklat ng Awit, sa 12 at 2, babasahin ko po sa Tagalog at mamaya po sa English si Brother Josel. Ito po nakasulat dito. Sila'y nangagsasalitaan bawat isa ng kabulaanan sa kani-kanyang kapwa, na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nangagsasalita. Sa English, Brother Joseph, pakibasa mo. They speak vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips, and with a double heart do they speak. Kita mo, Brother Joseph? Double heart no? Ano ibig niyan sabihin, Brother Joseph? Sana dalawa ang puso ko. Kita mo yan? Nakakapagtaka ka ba, Brother Joseph? Kung mayroong Ray Ismael ngayon na nagsasalita ng isang panahon, Brother Joseph, di ba? Hindi naman nakakapagtaka yun Sinasabi po ng Biblia, sila ang wiki nagsasalitaan bawat isa ng kabulaanan sa kani-kanyang kapwa. Sino sila? Na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nagsasalita. Ibig sabihin po, bayan ng giring pulang puso, sa Tagalog po na mababaw, Brother Josel, mga salawahan yan Double heart. Talagang salawahan. Anya, kunana, apaw. Baga na nito, Aginiol Buddha, tunggal maysa iti karubana, iti nailog a bibig, ken iti nagsiping a puso, agsauda. Ayun. Maintindihan ni Ray yan, nag-Ilocano man ni Ray. Yan, Ray. Hello. Ngegmon. Hello. Teka. Si Ang Brother Ginoong Eli Buddha. natin. Naul Buddha, attorney. Hello, Brother Eli? Yeah. Opo, ayan. Magandang gabi po. Hello. Ayun. On air na po. Naputol ba uli? Hello. Hello, Brother Eli. Yes. Opo, on air na po tayo. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Good evening po. Meron lang akong naalala, sinabi si Ray Ismael daw, Aha. kaya daw siya natakot dahil
Kaya sugo raw si Manalo dahil daw si Karomi namatay daw yata ng hindi pangkaraniwang kamatayan. Sabi niya po yun. Oo, natakot daw siya. Yun ang narinig ko eh. Mhm. Sabi ko, bumalik kasi siya sa diliman eh, kaya madilim ang utak niya lalabas eh. Bakit po, Brother Eli? Hindi raw pangkaraniwang kamatayan yung kay Karomi. Ang totoo, kung susuriin mo, sabi ng doktor, yung tumor ni Karomi ay lumaki sa loob ng meron 3 taon. Ibig sabihin, hindi pa siya kaanib sa atin. Nandun pa siya sa Iglesia ni Manalo. Meron na siyang tumor sa utak. Opo. At yung tumor na yun, lumalaki. Hindi naman malignant eh. Kaya lang lumalaki. Yun ang naging dahil. Kaya pumutok yung isang ugat sa kanyang utak, Brother Joseph. At yun, wala pa namang 2 taon yata si Karomi sa atin nung mamatay siya, di ba, no? Tama po yan. Ibig sabihin, kung 3 taon naman yung kanyang sakit, andun pa siya sa Iglesia ni Manalo nung magkasakit siya, Brother Joseph. At yung sinasabing hindi raw pangkaraniwang kamatayan yun, na dinadahilan ni Rey Ismael, maling-mali yun sa Biblia kasi yung lumaban kay Moises, ang sabi ni Moises, pagka ang mga taong ito, yung lumaban sa kanya, ay mamamatay sa hindi pangkaraniwang kamatayan, hindi ako sugo ng Diyos, sabi ni Moises, anong kamatayan ang ikinamatay ng mga lumaban sa kanya? Sila Abiram, sila Kore, sila Datan. Ang sabi sa Biblia, pakibasa mo nga, Brother Willie, kung anong kamatayan na ikinamatay nila. Brother Willie. Nakat ba yung line natin, Brother Willie? Ang kamatayang ikinamatay kasi nila Abiram, bumuka ang lupa at nilamon ang pulutong nila Abiram. Ibig sabihin, hindi nga pangkaraniwang kamatayan na ikinamatay nila dahil hindi sila matay sa sakit Brother Joseph. Opo. Tama yung sabi ni Moises na pag namatay sila Abiram, yung lumaban sa kanya sa isang pangkaraniwang kamatayan, hindi siya sinugo ng Diyos. Ang ikinamatay nila hindi pangkaraniwan Ano yon? Pumuka ang lupa. Basahin natin dun sa awit, Brother Joseph. 106 yata yun Apo, 106. At ang talata po 6 ng aklat po ng awit. Ang nakasulat po ganito. Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan at tinakpan ang pulutong ni Abiram. Yan ang hindi pangkaraniwang kamatayan. Naganap kasi lumaban sila kay Moises yung kay Karomi, pangkaraniwan yun yung namamatay sa sakit ni Brother Joseph. Opo. Di ba, Tama po yan. Kaya dapat natin maintindihan yung sinabi ni Ismael. Napakamali sa Biblia. Mabuti pakita natin yun yung portion na yun. Sige po, ipe-play sila. Ipe-play po natin, Brother Eli. Makita ng ating mga kababayan na nagsasalita sila talaga mali. Pati si Rey Ismael nadamay na doon sa mali. Opo. Kasi yung hindi pangkaraniwang kamatayang sumapit sa lumaban kay Moises, yun nga yung nilamon sila ng lupa. Biro mo yung bumuka lupa. Hindi nga pangkaraniwan yun. Pero yung pangkaraniwan, yung mga namamatay sa sakit, diba, Brother Joseph? Ganun po yan. Kaya mali yung kanyang deduction. Ibig sabihin, talagang merong pagdidilim ng isip na mangyayari sa tao na mahihiwalay sa katwiran di ba? Eto po, i-play natin, kapatid Amel. Na matinding insidente kung bakit nagbalik loob ako sa Iglesia ni Cristo ay yung pong biglang pagkamatay ni Romy Espanyol na dating kasamahan ko sa samahan na yan. Naalala ko kasi, kapatid na Paul, kapatid na Michael, yung nasa Biblia, nung si Moises nilabanan, nila Kore, Datan,
Abiram at Hon. Na ang sabi nga ni Moises doon, kung ang mga taong ito ay mamatay sa pangkaraniwang kamatayan lamang, hindi anya ako sugo ng Diyos si Romy Espanyol nung bago ako papalabas ng bansa noon magandang kalusugan Pero bigla ang kanyang pagkamatay at hindi karaniwang kamatayan, kapatid na Michael, kapatid na Paul. Doon ay nanghilakbot ako at naramdaman ko ang katotohanang ang kapatid na Felix Manalo ay sugo ng Diyos. Sapagkat namatay si Romy Espanyol ng hindi pangkaraniwang kamatayan. Alam mo, hilakbot mo na yan na Ray Ismael. Mali. Di ba, attorney, no? Kagaya ng sinasabi nga po ni Brother Eli. Misplace yung hilakbot na yan. Akalain mong paratangan mo yung kamatayan ni kapatid na Romy ng isang hindi pangkaraniwang kamatayan. Yung mga binanggit mo na personahe na natala sa kasulatan, hindi naman ganun Oo. Di ba, Brad Willie? Oo, pinakita nga sa atin ng kasulatan kung ano nangyari doon sa mga taong masasama na lumaban nga ro sa sugo ng Diyos, di ba? Oo. Ang sabi ng talat ng binasa natin, ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan at tinakpan ng pulutong ni Abiram. Dito nga, Brother Josel, kung hindi ba malabo na yung isip ni Ray Ismael, sasabihin niya, hindi pangkaraniwang kamatayan yung nangyari kay Karomi, di ba? Oo. Di ba meron naman paliwanag ang mga doktor na sumuri nga? Paano magiging hindi pangkaraniwan yan? Yung Brother Josel? May paliwanag nga ang bibisine, ang mga doktor Alam nga ang i-diagnose Oo. Di ba? Kasi pagka hindi pangkaraniwan, hindi nangyayari sa iba. Oo. Attorney, hindi ho ba? It is not ordinary. Hindi nga pangkaraniwan Yun ang sinasabi mo. Kaya lang yung naging kamatayan ni kapatid na Romy, ang totoo, Brad Willie wala ngang pagdaramdam na naramdaman si kapatid. Ang ibig sabihin, walang sakit na naramdaman si kapatid na Romy nung siya'y pumanaw Bakit? Alam mo, nung alam ko yun dahil first day pa lamang ng pagkadala sa kanya sa ospital, magkakausap na kami nila kapatid na Nedy attorney. Nung daling siya sa ospital, natulog siya, no? Tapos nagpadala siya sa ospital. Mula nung matulog siya na yon, wala na siyang nararamdaman, hindi mo na nakakausap. Hindi siya yung sabihin mo dumadaing na namimilipit sa hirap. Walang ganun Ang sabi nga lang daw ng Karomi, Brother Josel noon Nedy, inaantok ako, gusto ko matulog. Oo. Yun lang, Brother Josel di ba? Yun lang. Itong si Sis Nedy lang ang nung matulog si kapatid na Romy doon pa sa tinitira nila noon. Oo. Tapos parang kinabahan lang si Sis Nedy na nagdala sa kanya sa ospital. Oo. Pero mula nung mahimlay si kapatid na Romy ganon, walang idinadaing na sabihin mong namimilipit sa sakit, hirap na hirap. Walang ganon hanggang sa bawian na nga ng buhay yung tao. Pero kahit pa paano, sa hospital talagang nakalipat pa siya hanggang heart center at si kapatid na Eli ang dumamay dyan sa tao na yan kay Sis Nedy, through Sis Nedy rin na may pa-hospital ho yun at kapatid na Pasing. Kaya hindi mo pwede. Marami mga kapatid din, in addition, na dumamay dyan. Opo. Kayo nakadalaw kayo ron, attorney? Si Ray, kaya hinahanap ko nga noon Panay tanong ko kung nakadalaw na siya noon Dahil alam ko talaga kasama natin yung pala hindi. Hindi siya nakadalaw noon. Kaya yung kanyang hilakbot, wala sa lugar Alam mo, Ray Ismael, hindi mo kasi inalam Hindi ka man lang sumilip yata doon para tingnan mo ano ba talaga naging lagay ni Karomi Biri mo, Brother Josel yung si Ray Ismael natira pa mismo sa bahay ni Karomi nung nabubuhay pa siya. Pakikisama mo lang, Brother Josel di ba? Totoo yan. Kung titingnan natin, por tao, Brother Josel. Di ba? Saan nga may bisita? Saan? po. Hindi. Sana kung sasabihin mo at gagamitin mo yung mga lumaban kay Moises, ganun, ipaparis mo si kapatid na Romy Espanyol, pakita mo sana, nilamon ng bigla ng lupa si kapatid na Romy. Hindi naman Inalon daga. Opo. At yung tumor na sinasabing nakitang naging sanhi ng kanyang kamatayan, yung tumor sa utak, mas maganda sana si Sis Nedy nandito no? Kaya lang wala Siguro susunod kapatid na Willie, anyayahan natin.
Baka naman doon sa ating, Brother Josel, kung may makakatawag kay Sis Nedy, makapagsalita siya. Oo, sige. Baka Diba? makaano tayo, ha? Oo. Maka-establish tayo. Pero meron din tayong isang kasama dito na naging kaibigan ni Karomi din ito. Yun. At sila kasi galing dyan sa iglesia ni Manalo na yan. Na ibig kong pabatiin, Brad Willie muna, si kapatid na Cesar Adamos. Brad Cesar, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brad Josel, attorney. Magandang gabi sa'yo, Brad kapatid. Willie. At magandang gabi rin doon sa mga taga-Bambang, sinang Brad Willie, si taga-Larry kasi nagpapaano, hindi ka. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid at lahat ng nanonood. Higit sa lahat, magandang gabi sa iyo, Major Renante Ismael. Major ba yan? Major daw eh. Talaga. Oh, Major daw, meron akong mga ano niya. Kapatid na Cesar, gusto ko po kayong hingan ng reaksyon eh. Kasi hindi ba kayo nakakapareho ni Rey Ismael na nanghilakbot dahil daw dun sa biglang kamatayan ni kapatid na Romy? Kaya siya daw ay nagbalik loob sa Iglesia ni Cristo dahil na hindi karaniwang kamatayan ang sinapit ni kapatid na Romy. Parang yung mga lumaban kay Moises na mga lumaban sa sugo nagkaganon. Kaya siya daw naniniwala si kapatid na Felix Manalo daw ay sugo kapatid na Cesar. Alam mo, Brad Josel, ako nang hilakbot din eh. Alam mo kung saan? Saan po? Nang hilakbot ako dahil sa kabila ng pag-aruga sa kanya ni Karomi, ni hindi man lang siya sumipot, kahit minsan. At yan, ako talagang masama ang ano ko dyan eh. Biro mo, nag-umpisa yan, nandun sa apartment ni Karomi. Ako, saksi akong buhay dahil nakarating ako doon. Simula nung alam ni Sis Nedy yan, dahil si Karomi mismo tumawag sa akin. 2 araw ako nakasama ni Karomi dyan sa bahay na yan. Dahil nung panahon na yan, nagkakaroon na ng ano yan dahil marami ng text si Karomi. Siguro alam niyo naman yon. Ngayon, nagtataka siya bakit yung mga ginagawa sa loob ng bahay niya, bakit alam na alam nung nagte-text. Sabi nga niya sa akin, bro, tingnan mo. Sino lang ba ang nakakapasok dito sa bahay ko? Bakit napakaraming ganito? Na-text sa akin. At yan, 2 araw talagang si Karomi tawag sa akin, bro, puntahan mo ko rito. Yung pala talagang mabigat na yung kalooban niya dahil iba na yung pakiramdam niya. Ngayon, ako naman, sa aking na nakikita ko, medyo iba yung kanyang suspecha. Sabi ko siguro maganda, medyo wag na doon umano si Rey Ismael. Kaya doon nagkaroon ngayon na kung wala siyang matirahan, doon ko siya pinano sa akin. Pinatira ko siya. Pinatira ko doon. Dahil naawa nga ako. Dahil na nagkakaroon na sila ng ganon. Hanggang sa Brad Willie. Opo. Natatandaan mo ba noon nung tayo 3 magkakaharap ni na Karomi? Opo. Na nakatanggap tayo ng isang text sabay-sabay? Opo. Hindi ba simula noon meron na kaming binanggit sa iyo tungkol sa kanya? Opo. Natatandaan mo yon? Opo. Na dapat sasabihin namin kay Brad Eli? Opo. Di dapat yon alam mo na yon siguro. Kung ano Saka po yung pagtira nga po niya sa inyo, yun pong nabanggit nyo rin sa akin, na kung kailan naman kayo wala sa bahay. Yun po. Opo. Isa pa nga yun, kaya nga doon na nga natapos yun, di ba? Yung aming mga pagdududa, mga dahil nagtataka ako, nasa pasalamatan ako, nag-text sa akin, nandun daw siya sa kwarto. Akala ko may kwarto siya sa, doon sa pasalamatan natin, akala ko nandun. Hinahanap namin ni Karomi, sabi ko, Karomi, nandito rin sa kwarto pagdating ko doon pala sa kwarto, doon sa bahay namin, ang misis ko lang ang nandoon. Kaya simula noon, di ba Brad Willie? Nakita ko sa iyo yan. Kaya doon namin na-confirm ni Karomi na mukhang ito ang gustong sumira sa akin noon. Mukhang ako naman ang bibiktimahin nito. Kaya lang, alam nyo, Brad Willie, palibasa ako, ang kalooban ko kapatid, siyempre, di ba? Kapatid natin, inaano ko pa rin siya. Pinakikisamahan ko siya. Pero yung pagkakataon na yun, binanggit ko na rin sa inyo. Ngayon, pagdating dito sa sinasabi niya na, Karomi, tinext ko siya. Ililibing na si Karomi nun Biyernes yun Sabi ko, Huwebes yata yun. Paano yung text ko sa kanya, hindi sumasagot. Tapos, nung biglang sumagot siya sa akin, sabi ko, bakit hindi ka man lang dumalaw?
Ako simula nung nasa ospital, namatay si Karumi, ang huling hininga niya, katabi niya ako. Ha? At bago pa siya namatay, meron kaming magkikita kami dapat dito sa SBN ng Bantang Martes. Pero sumamaan siya ko, nag-text ako sa kanya, Karumi, hindi ako makakatuloy. Kaya Miyerkules, Huwebes, ha? Miyerkules, Huwebes, inubos niya ng load niya sa akin. Nag-usap kami ang tagal. At isa ka, Ray Ismael, sa pinag-usapan namin. Dahil simula noon, talagang pinabantayan ka na sa akin ni Karumi. Kaya ako nakipaglaro ng gusto sa iyo. Ha? Pero, nung namatay siya, doon, damang-dama ko talaga yung, ano mo. Alam mo, sabi, galing daw siya na ibang bansa, kararating lang daw niya at hindi na siya aabot. Tinext na sa akin yan. Talaga? Hindi na raw siya aabot. Nasa, ayaw ko kung La Union o probinsya raw siya. Ay, lagi namang yan ang dahilan mo sa akin. Nasa La Union ka, pero alam ko kung nasaan ka eh. Ha? At saka yung operation ninyo na yan, alam ko ang operation ninyo na lahat, kung maaari lahat ng mga kapatid dito, makuha ninyo. At kung hindi ninyo makuha, sisirain ninyo. Pero tandaan nyo ito. Tandaan mo to, Ray Ismael. Hindi ako tutulad sa iyo. Dahil ang sinabi ko sa iyo noon, ha? Ang sinabi ko sa iyo noon, ano man ang mangyari, sa dami ng mga sinasabi mo sa akin, ano man ang mangyari ka ako, kung sakasakali, hindi ako kailanman babalik dyan. Hindi para lamunin ko yung mga sinabi ko. Hindi ako ganyan. Ako umanib dito dahil sa pananampalataya ko at marami akong naging sakripisyo na pansarili ko lang, hindi ko pinag-ano. Subalit, alam ng Diyos yan. Ngayon, kung plano ninyo ako sirain, nagkakamali kayo, hindi ninyo ko kaya. At alam ko ang Panginoon at nasa akin. Wala kayong mapapaniwala rito. Ha? Alam mo yan. Alam mo yan, ako. O, eto ha. Alam nyo, Brad Josel, kasi, para masabi ko yung mga ginawa ko sa kanya, nung namatay si Karumi, dato September 16 na yung libing yata yan eh. So after that, sabi ko, bakit masama ano ko sa kanya, bakit hindi ka man lang umano. Ngayon, pagdating ng, marami na akong naririnig sa kanya, hindi ko naman alam kung ano talagang sitwasyon na niya, di ba? Sa atin. Ngayon, marami akong naririnig. Sabi ko sa kanya, marami akong naririnig sa iyo. Tinext ko siya. Pumunta ka, makipagkita ka sa akin, gusto kong maklaro. Dahil alam mo naman, Ray Ismael, ako diretsahan eh, hindi ako nagtatago. Ha? Pag totoo ang sinasabi, magharap tayo ng harap-harapan, mata sa mata. Kilala mo ko. Kaya, sabi ko, marami ng alingas-ngas sa iyo dito. Gusto kong malaman kung ano talagang totoo. O hindi ba't nakipagkita ka sa akin? Kaya nga yung text mo, December 24. December 24, nagkita tayo. Kasi hindi mo rin alam na isa sa mga, ako naririnig ko lang, pero merong isa tayong kasi dito pa Josel na nagtumawag sa akin, humihingi ng na pwede kong banggit yung pangalan niya. Kayo po. Si Attorney Quaresma, sinabi niya sa akin ng reklamo sa iyo. Gumawa ako ng paraan na magkita kayo dahil nakiusap siya sa akin. Kaya nga, yun ang ginawa kong dahilan na marami na alings nga sa iyo. Gusto kong malaman kung alin ang totoo. Gusto kong makita sa mukha ninyo. Hindi ba? Alam mo kung ano yung problemang inireklamo sa iyo ni Atty. Quaresma. At nang nasa bahay tayo, pinapunta ko rin si Atty. Quaresma doon sa palit. Dahil iniisip ko hindi ko kayo kaya eh. Ang iniisip ko noon, doon kayo magharap dahil para sigurado. Kung sa akin, baka mamaya kung ano mangyari sa inyong dalawa, di ba? Hindi mo nga alam yun eh. Pagdating doon, natulungan kita, nakuwasap si Brad Resty na naayos yung ninyo na yan. Problema nyo na yan. Pagkatapos noon, ano ngayon ang nangyaring communication natin? Ha? Wala nang pa-text-text ka, ganyan. Tapos, eto, isa sa mga text mo, alam mo, Brad Joseph, hindi ko alam kung ano ang layunin niya rito. Siguro, nag-ano siya na, parang, kasi may sinabi siya na, hindi raw siya pupunta ron hanggat walang sulat si Brad Eli. Na siya pinapupunta ron. Hindi ko alam kung ano yun. Pero, nung April 1, eto ipapakita ko, tingnan mo kung ano yung sinabi mo rito sa, sandali lang bro, kukunin ko.
So, noong April- mga panahon na siya hindi lumilitaw sa samahan natin, kahit pa paano nakakapag-text sa inyo. Kasi talaga inaalam ko siya dahil siyempre kahit pa paano concerned din ako dahil kapatid pa natin Baka ako maano pa natin So eto ngayon, gumawa siya ng last Marami siyang mga sinasabi, pero ayan. Ito po ay April 1, 2003. Ayan. Ayan. Ka Cesar, pakisabi, Ingkong, malapit na akong lumitaw sa programa Humanda Iglesia Manalo. Ayan. Ayan, number niya, Ray Ismael. At saka daming SIM card nito. Ang dami niyang number. Ilan ho SIM card niyan? Siguro mahigit 5. Nung naaktuhan po siya ni Karomi Totoo yun. Di po ba? Opo, dun sa labas. Naaktuhan siya na may nagte-text kay Karomi. Kaya nga doon talaga nasagad si Karomi. Talaga, alam mo naman yun, may baril na. Siguro kung wala ako dun sa harapan, baka medyo nagkaanoan. Yan. Yan Tapos, nag-text uli siya. Ewan ko kung anong mga message gusto niya palabasin. April 1. Yan. Bro, paki-plus mo, Pakiparating naman kay Ingkong. Happy birthday, Bro Ray. Ayan, siya rin. Ibang SIM na po yan. Yan pa rin. Yan pa din. Yan pa rin. Kasi yung mga code niya, Ngayon, sabi ko, ano kayang gustong palabasin nito? April 1. Kasi nung March 25 yata yon, nag-text pa rin siya. Meron pa rin dito. Nagkausap kasi kami ni Bradmel. Nabanggit niya sa akin yung kasi meron siyang itinext pa sa amin sabay din kay Bradmel na ito yung unang-unang unang-unang SIM card niya na ibinigay sa akin. Kaya nga ang code niya dito sa akin, ano pa yan Ray Langit Meron siyang ibinigay dito na huwag daw ipalabas yung mga tape niya dahil nanganganib ang buhay niya. Yan, meron din daw si Brad Mel na natanggap kasi sinabi ko ito kay Brad Mel. So, napag-usapan namin ngayon ni Brad Mel, ano kaya ang rito? Gusto mo, tingnan natin kung ano talaga ang nito. Ang sistema nito, pinalabas niya. Tapos nung pinalabas, nag-uusap uli kami. Ite-text ko uli ito, Brad Mel kako, para maano natin kung ano talaga. Kasi hindi ko pa alam din ang niya sitwasyon niya rito So, Ray Langit. Ayan, Mr. Mel M. Message from Bro Ray Ismail. Please, wag nang i-replay mga tapes ng ADD na naroroon si Bro Ray. Din ninyo namamalayan, nalalagay sa danger ang buhay niya. TY. Ray Langit. Pinalalabas hindi siya ito. Pero ito yung unang-unang binigay niyang SIM card sa akin. Ito yung communication ko sa kanya noon. Ewan ko, ito rin yung number ni Brad Mel na tanggap. Kaya, So, iniiwasan din niya na maipalabas yung mga dati niya sinasabi nung nandito pa siya. Hanggat siya, ayaw na nga niya tapos di ba, nagkita kami nung 24 December. Doon sa may nag-text uli sa akin pala bago yung ito. Alam naming malapit ka kay Bro Ray. Naka-escort kami sa inyo last December 24. Kaya nga dito ko siya tinawag na Major Huwag kang mag-alala. Taga-nika kami. Naka-assign kaming maging security ni Major Ismail. Ayan kaya tinawag ko nga ng Major. Hindi ko alam kung anong Major ito. Major problem o Major Ayan Ray Langit din yan paano sa kanya rin galing yan alam ko naman nilalaro-laro niya ako kaya nakikipaglaro rin ako sa kanya.
Oh. Tapos etong huli. Ano, masarap ng laban, ano? Ako, alam nyo, itong ano ko, napuno na to eh. Yung ibang mga kwan, binura ko na eh. Doon sa isang SIM ko, meron pa rin mga ano doon eh. Marami na rin akong nabura kasi eh. So, in short, kapatid In ng short, Cesar, ano yung ipapalo mo? anong connect niyan doon sa mga sinasabi niya ngayon, Yan. doon sa kabila? Yan. Para ba kasing kung ang gusto niyang ipalitaw na imahe sa mga nanonood, napakalinis ng kanyang naging pag-exit at ang pagbalik niya ron dahil nakakita siya ng maling aral di umano dito sa atin, bumalik siya ron dahil nang hilakbot siya doon sa kamatayan ni kapatid na Romy, na biglang kamatayan, ipinaparis niya doon sa mga lumaban sa sugo ng Diyos na si Moises, na yung mga yun nagkaroon ng hindi pangkaraniwang kamatayan, etc., etc. Ay, alam mo, Bro Josel, siguro kung magiging saksi lang talaga ang Panginoong Hesukristo, talagang malalaman ng ano nito eh. Kasi, tungkol dun sinasabi niya na si Romy, kasi meron kasi dyan 10 utos ang Iglesia ni Cristo, Brad Josel Brad Mel, yung sa bandang huli yata yung pang 10. Meron ba tayo nun? Na wag lalaban sa pamamahala. Yan kasi ang karaniwan dyan, meron akong dinala dyan na ano nun Sige ang po. sinabi dyan, wag lalaban sa pamamahala. Kasi ang aral talaga dyan, ikaw ay masusumpa. Kaya ang mga Iglesia ni Cristo, takot talaga Dahil yan lagi ang sinasabi, oras na lumabang ka sa pamamahala, masusumpa ka. At ang daming nagte-text sa akin na mga, si Romy nasumpa. Yan ang mga ano nila. Pero, alam mo, Brad Josel, napakasarap ng pagpapahinga ni Romy. Kasi nung babalik ako doon sa kausap ko siya ng Miyerkules, Huwebes, na nag-usap kami sa cellphone, usapan namin magkikita kami ng Linggo. Biyernes siya nung nagkasakit siya na Biyernes. Kaya hindi kami nagkita ng Linggo. Sumunod na yung 1 week na yon, inalam ko, tapos na-transfer nga raw ng ospital. So nung Linggo na pumunta uli ako, hinanap ko nga sa mga kwat natin. Tinanong ko si Brad Willie, di ba, Brad Willie? Tinanong ko kung nasaan si Romy, sinabi mo sa akin, nandun sa ospital na yon, di ba? So, kinabukasan, punta agad ako doon, Lunes na yon. Nakipag-away pa nga ako sa gwardiya dahil ayaw akong pagpaparadahin doon sa, bagay, wala na sa heart center Sa heart center yan, di ba? Pag-akyat ko yan, nakita ko si Romy. At biniro ko pa nga Sabi ko, Romy, pare pa nga, sabi ko, alam mo, fighter tayo. Hindi ka pwedeng basta bumigay ako sa kanya dahil kailangan pa siguro tayo. Alam mo, Bro Joseph, kung ano naging ni Romy? Nagtaka ako dahil nasa ICU siya pero umungol siya. Umungol siya. Sabi niya, gumanon siya. Tapos, nung sinabi ko, ayaw niya yatang tawagin ko siya ng pare. Sabi ko, Brad, ako, ganito yan. Simple lang yung gusto ng Panginoon sa iyo. Kung tapos na yung lang purpose ng Diyos na ginawa ang trabaho mo, pagpapahingahin ka na. Pero kung hindi pa, bubuhayin ka. Sabi ko, kaya ipagpasa Diyos mo na yan. Kasi alam ko, fighter ka, pinipilit mong lumaban. Pero ibigay mo na sa Diyos ang Sabi ko sa kanya, alam mo ka, Bro Josel, nung pagkasabi ko na ganyan, sabi niya, yung pag-ungol-ungol niya, biglang humugot siya ng hiningang ganon, tapos biglang parang umaliwalas yung mukha niya. Parang panatag na panatag yung niya nung nakita ko higit niyang ganyan. Sabi ko, ito wala na. Kasi nakita ko rin yung kapatid ko at saka yung nanay ko na nandun sa ICU yung ganon. Kaya nung hinigit na ganon, sabi ko, wala na to. Maya-maya, nagdatingan na nga yung mga espesyalista, mga doktor. Nilagyan nila ng mga kung ano-ano na para lang gumalaw yung tiyan. Mga alas 3 siguro yun Siguro it took another 1.5 hours
bago yun ay natuluyan na, sabi kasi nung panganay, nung dumating na si Joel, alisin na, talagang wala na rin lang eh. Pag alis, wala na. Oh, napakasarap ng pagpapahinga ni Karomi. Sabihin yung sinumpa, yan ako po, ewan ko na lang. Ha? Napakasarap nung kanyang ginawang pagpapahinga. Kaya, wag ninyong sabihin na yan inasumpa. Alam ko si Karomi panatag na ngayon at siya'y nakatapos na ng kanyang takbuhin. Ha? Buti pa nga siya. Buti pa siya. Kami naglalakbay pa at lalo na sa amin Pero, ngayon. Brother Cesar, Opo. Brother Cesar, Opo. hindi pa tayo tapos sa proposisyon. Ano ba yung proposisyon natin ngayon, Brother Joel? Ito pong tungkol sa ating Ayan, oh. paghalik sa santo daw. Ayan, si Reyes Melo, nag-miss call na naman, oh. Nag-miss call sa inyo. Ayan, oh. Oh, nakarehistro. Nag-miss Ayan, call nanonood siya. yun eh. Oh, alam ko nanonood ka, alam mo. Alam mo ang dahilan, oh. Kasi, biro mo, pagkatapos mo magsalita sa TV, may nagpa-text pa uli sa akin. Pero number din na ano sabi, ha? Tuloy natin yung kwento, masarap to eh. Masaya tayo ngayon, ha? Talaga. Siyempre, ikaw naman. Siya, ikaw man ang paratangan ng kung ano-ano, sasaya ka rin. Utos naman magsaya pag gano'n eh. Di ba? Sige, yan po ang ating proposition sa gabing ito. Pero ang susunod natin pag-uusapan para sa Friday episode ng ating pagtatanghal, narito, ibig natin yung ihain po sa inyo. Mainit na usaping ukol sa pananampalataya. Ano ang masasabi mo? Paniniwala mo? Ipagtanggol mo. Itawag sa telepono. Pag-uusapan sa Biyernes. Ayon sa Biblia, totoo bang huling sugo ng Diyos si Felix Manalo? Totoo yan, sabi ni Rey Ismael ngayon. Pero nung dati, hindi eh. Hindi siya payag eh, Brad Willie, nung araw eh. Nung nandito siya sa atin. Nung ngayon bumalik siya ron, totoo na. Payag na siya dyan. Pero kung naniniwala pa sila couple sa kanya, kasi Michael. Hindi, ikaw naman naniniwala palagay ko dahil hindi naman nila iuupo yun doon ng hindi sila naniniwala. Ganon ka-desperado yung mga yon, Brother Joseph. Ay, kasi kikita mo naman, nagpatong-patong na sila, kapatid na Willie. Matatandaan mo, nung unang sumabak yung mga yan, yung programa nila, binuo nila, unang tatlo, itong si Panoncillo, si Caramel na walang lasa, tsaka si Kabularan. Na sumasakit na ulo. Diba? Oo. Kabularan. Doon sa makitang ulo ni Kabularan, umentra na si Paul. At inupo na rin nila si Ber noon. Kaya lang si Ber hindi nagtuloy-tuloy dahil lalo sumakit ang ulo nila eh. Isang upuan lang eh. Inupo na nila si Paul nagpatong-patong na. Sabay, eto na ang kasunod na naman. Inupo na rin nila si Michael. At ngayon inuupo na rin nila si Rey Ismael. Kita mo? Patong-patong na sila. Hirap na hirap, kapatid na Willie. Hirap na hirap. Wala nga sinasagot ng mga issue na vital, Brother Josel eh. Yung mga pertinent issue na dapat sanang maliwanagan ng bayan. Kagaya ng banal na halik, di ba? Ano ba yung banal na halik, Brother Josel? Yung Santa Cena, sagutin nyo, bakit sa umagat may abulo yan? Di ba, Brother Josel? Oo. Yung pagiging sugo ng inyong mangangaral na kinikilala, si Felix Manalo, huli na nga ba o may kasunod pa? Ayun. Diba? Sino ba yung isang pastor doon sa Jesus sa Isla Juan? Si Felix Manalo ba talaga o si Cristo? Napakarami yung mga dapat sana iliwanagin sa tao. Galang, hindi na sila doon nagpupunta. Kaya ngayon, nagpatong-patong sila, Brad Willie, para talagang labanan si Brother Elic. Sa pamagitan ng alam nilang laban, Kaya lang, ang hindi nila magawa, humarap kay Brother Soriano sa isang debate sa telebisyon. Ay, Brother Josel. Brother Eli. Kahit wag daw sa telebisyon, Talaga? nahaharap sila. Opo. Wag na, magbukas na lang ng telepono muna. Nako. Sige. Pwede na rin. Tatawag na lang tayo sa kanilang program. Ay, mga grounded po linya, Brother Eli.
Ganun ka agad, Brother Josel. Oo. Unang-unang pagla-live, yung agad ang dahilan grounded ang mga linya. Biro mo, laki-laki na samahan nyo. Naatim nyong mag-alibay ng mga ganyan. Nakakahiya. Alam mo, hindi ka panipaniwala kasi ayaw lang nilang i-air. Ang totoo, nakakatawag naman, Brad Willie Pero ayaw nilang i-air. Paano grounded yun? Kung grounded yan, dapat hindi ka nakakatawag off the air. Baka naman, Brother Joseph, sa ating next proposition, yung paksa na yan. Eh, di yan na pag-usapan tawag sila sa atin, di ba? Si Ray Ismael kaya itatawag. Alam mo, ako Brad Willie, Brother Eli nakakatawa na lang itong si Ray Ismael sa ginagawa niya. Ewan ko, hindi rin makahalata yung mga kasama niya, no? Dahil kontra-kontra naman yung sinasabi ng tao Hindi magkakaibang Naipalabas niyo na ba yung magkakontra niya sinabi? Hindi pa po, Brother Eli. Sabi niya, hindi raw binigay sa kanya yung pinangakuan ko raw siya ng 20,000 isang buwan. Hindi ko raw binigay, Brother Josel. Opo. Tapos doon ding oras na yun, sinabi niya, ang natanggap niya raw pribilehiyo, hindi naman natatanggap nung iba nating kasamahan. Hindi magkakontra sa isang episode, ano? Pakita nga natin, Brother Joseph. Sige po. Play natin yan, kapatid na Mel. Ang totoo po, meron siyang ipinangako sa akin na 20,000 kada buwan na isusustento niya. Hindi nga naman niya naibigay rin sa akin yung kapatid na Paul Ganon. Ang totoo, marami akong pribilehiyong natanggap dyan sa samahan na yan na maaaring maging yung matatagal na mga miyembro riyan ay hindi nila tinamasa. Magkakontra sa isang episode, ano? Ano ba yan? Hindi ko raw binigay yung 20,000 na pinangako sa kanya, pero marami raw siyang tinanggap na pribilehiyo, hindi natatanggap nung iba. Ano ang totoo dyan? Tamo? Kaya yung nagsisinungaling, halatang halata di ba, Brother Joseph? Tama po. Pero Brother Eli, hindi kaya ang ibig niya sabihin doon mahigit sa 20,000 ang tinanggap niya sa inyo? Maaari, dahil biyamot ilalabas natin na ebidensya pagdating ng araw. Mahigit nga sa 20, Brother Josel. Brad Willie. May alam ako Talaga? Mahigit sa 20. Pero itatanggi naman niya yan Ngayon, kung ayaw niya pong pinag-uusapan yung mga ganon at wala naman daw siyang personal na laban kay Brother Eli, di umano, kapatid na Soriano, kaya daw po siya nagbalik doon sa kanyang pinanggalingang iglesyang mali. Dahil sa nakakita siya ng aral na maling itinuro po ninyo. Alin yun? Maganda, play natin yung mga sinasabi niya, kapatid na Mel. Right from his mouth, mapakinggan natin. Sige. At ano kasi, kapatid na Willie, para bang, ewan ko kung anong style niya yung gano'n, ano? Nung nandito siya sa atin, ganyan din ang sinasabi niya. Natatandaan mo, tinatanong natin siya, Brad Cesar, ano ho? Kayo rin naman lahat naman ng mga nanggaling dyan, tinatanong natin, bakit kayo umalis sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Yung unang salang niya, Brother Josel, unang-unang salang pa lang ni Ray Ismael, yun agad na sinabi niya. Kaya siya umalis sa Iglesia ni Manalo kasi ang doktrina, salungatan, di ba? Sabi niya gano'n, pabago-bago pa. Di ba? Salungatan, mali-mali. Natatandaan niyo, Brad Cesar? Opo, unang salang nga niyan Ang totoo nga niyan yung una pa lang niya na pagsasalita, di ba? Hindi lumalabas sa TV yan. Una sa radyo. Sabi ko kay Karomi, pag hindi mo yung pinagsalita sa TV, bibirahin ko yan sa TV, lumitaw na siya. Sabi ko, kaya ba tamang-tama nga yan, pagpunta ko rito noon ayun, sumalang nga siya. Kaya nagkasama-sama kami sa panel noon, di ba? Kaya malalaman mo talaga yung kwan kami ni Karomi, hindi pa nga kami kaanib dito, nakalitaw na kami rito Nagtatanong kami siya kaanib na, ayaw pang lumitaw. Ano ibig niyang sabihin? Ano ibig niyang sabihin doon? Mahirap na doon may mahahalata ka doon sa kanyang mismong mga sinasabi. Mga confession niya sinasabi sa air Pero magkakakontra at sarili niya ang kanyang nilalabanan doon sa kanyang ginagawa. Naka-ready na ba tayo? Pwede nating i-play? Sige, ito po yung mga kapahayag nitong si Ray Ismael. Sige, play muna natin. Sige. Ako po ay handog po sa Iglesia ni Cristo 1914. Ibig sabihin doon ay pinanganak. Bakit ko nga ba iniwan ang relisyon na yan? Sapagkat napatunayan ko sa aking pagsasaliksik na ang mga aral sa iglesyang yan ay mali, pabago-bago,
at mga salungatan. Ayun. Ayan ha. Paano yan? Sa pagsasaliksik mo ha, wala kang ibang dahilan na sinasabi, Brad Willie ha. Oo. Wala siyang ibang dahilan, Brother Eli, na sinasabi, kundi napatunayan daw po niya, kaya siya umalis doon, na yung kanilang iglesia na yan, mali ang aral, pabago-bago, salungatan. Eh di, talagang ang sinasabi niyang dahilan, aral po, kapatid ng Cesar. Opo. Pagbalik niya, sabi niya, Mga mali, pabago-bago, nalito daw siya. mga salungatan. Pagbalik niya, nalito. Ano pa ba sabi niya, kapatid na Mel? Teka. Sige, stretch daw muna. Mukhang nagteteka-teka yung player niya. Sabi pa nga niya, Brother Josel, natatandaan ko eh. Oh. Kaya daw lalong naging maliwanag sa kanya yung mga nakita niya mga kamalian sa doktrina ng Iglesia ni Manalo dahil nga sa pamamagitan ni Brother Eli, di ba? Oo. Lahat naman yan eh. Kanya talagang sinasabi nung nandito siya. Ano? Aral. Ang sinasabi niyang mali-mali, pabago-bago, salungatan. Alam mo, pinagtataka ko sa kanya, kapatid ng Willie, kung talagang nanghahawak siya ron sa sinabi ni Brother Eli na pagka may mali ka nakita, layas, umalis ka. Kasi sabi niya dito sa set nila ngayon, kasama sila Paul, kaya siya umalis dito sa panig na ito kasi nakakita siya ng itinuro ni Brother Eli na maling aral eh. Kung totoong yun ang mali raw aral, di umano, isa yata, yung ako raw nagpapakilala raw ako Diyos. Opo, Brother Eli. Talaga, yung ano na yon, yung mga ministro ni Manalong nagpapakita sa TV. Opo. Alam mo, niloloko na yung sarili nila, niloloko pa yung mga tao eh. Yung sinasabing, ako Diyos ako eh. Sabing, yung gano'n, yung parang gano'n, Brother Joseph. Opo. Patugtugin lang nila yun ng longer than 1 minute, makikita mo, hindi totoo yung paratang nila sa atin. Kaya yun eh, kung putulin ni alanganin eh, dahil merong mga ano yun eh, merong mga surrounding circumstances yun, na pag alam nila, pag pinatugtog nila, maliliwanagan ng taong bayan eh. Opo. Kaya kung pumutol yan ang iglesyang mamumugot eh, yung iglesia ni Manalo. Opo, Pinupugot yung ating mga sinabi, pinupupugot-pugot ng alanganin. Patugtugin lang ng 1 minute lang eh. 1 minute lang. Hindi kaya ng ginagawa natin. Tayo, pinapatugtog natin even more than a minute eh. Sila, talagang wala, seconds lang. Puputulin na ng alanganin kasi alam nila, pagka itinuloy yun, ang mga tao maliliwanagan eh. Brother Joseph, di ba? Pati yung mga pagmumura raw na sinasabi natin, pinuputol yun, pinagkuha kung saan-saan yung pinagsama-sama. Lumalabas, nagmumura tayo, di ba, Brother Joseph? Ganun po. Pero kung titignan nyo sa konteksto, ba, hindi ganun. Panluloko lang sa kapwa-tao yan, pati sa listening public, Brother Joseph. Palibasa kasi, Brother Joseph, mga alanganin natin mga tao na yun. Mahilig sa alanganin eh. Ilang mga shots ni Brother Eli, makakuha niya yung sa pictures niya, Brother Joseph. Diba? Talagang makikita mo yung mga kuha na hindi maayos, Brother Joseph. Sinasadya nila yon, Brother Joseph. Minsan si Paul nagbasa nung binasa yung love offering, Brother Joseph. Di ba alanganin din ng putol? Oo. Isa concert. Pinaputok nila. Pinalabas na yung love offering in songs and entertainment. Pinalabas na love offering na pera. Doon lang halatang itong si Paul hindi lang gago ito eh. Manluloko ito sa mga kapatid niya mismo, naaatim niya. Sa iglesia mismo ni Manalo, niluloko niya yung mga kapatid niya. Dahil yung love offerings in songs and entertainment, pinalitaw na love offering na pera. Pakita nga natin yun, Brother Joseph. Meron ba tayo nun? Ready ka naman dyan, Brad Mel? Sige. Halatang-halata sila. Iyan ang hilig niya, mamugot ng sinasabi ng kapwa. May malicious intent sila kasi para sirain tayo. Ako naman, okay lang yun. Sabi nga ng Panginoong Jesus kung kayo pinag-uusig at pinagsasalitaan ng sari-saring masasama, mapapalad kayo. Okay lang, Paul. Yun mong kalokohan niyang ginagawa mo na yan. Niloloko mo na yung sarili mo, niloloko pa yung miyembro mo. Hindi naman kami ba maloloko mo? May papel kami, di ba? Yung amin listeners, di mo rin maloloko dahil nakahanda naman kami sumagot. Kagaya nung love offering in songs and entertainment. Inalis yung in songs and entertainment at pinalabas love offering na pera. Pero hindi na po sila sumagot yung Brother Eli. Paano sasagutin halatang-halata yung kagaguhan niya? Opo.
Talagang ganyan lang naman sila eh. Pagka hindi nasasagot, pag nabuko na eh. Biamot, meron naman kasing panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Di ba? Meron talagang panahon para dyan. Mabubuko rin ng taong bayan yan. Hintay lang tayo ng panahon. Yan. Kaya lang ako, ang maipapayo ko kay Ray Ismael, mag-iingat ka rin dahil baka ikaw ay mahalata nila na hindi pala asset kundi liability, baka bigla kang bitawan yung mga tao na yan. Para rin si Ber Santiago. Ako, payong kapatid ang sinasabi ko sa kanya, ingat siya dahil alam mo, meron akong tinanggap dito na si Brother Willie pala nakatanggap nito, naka-address sa kanya Brother Joseph. Isang sulat na siya raw ay nagmamalasakit lang, nalaman niya raw na merong balak yung ibang mga tao, hindi natin sinasabi kung sino, na baka yung kapatid niya perwisyuhin tapos idamay tayo. At iano sa atin, ibintang sa atin. Yun ang sabi ng sulat, Maaari naman nating ipakita yan pagdating ng araw sa husgado, Brother Josel. Opo, Brother. Ako, I am alarmed by that letter dahil maaaring maging totoo yun, dahil nakita nila, makahihiyan ang naidudulot ni Ber Santiago, baka mayroong mga tao na makita nila, imbis na yan pakinabangan nila, kahihiyan ang naidudulot, baka mamaya perwisyuhin yan. Dahil wala na rin lang magagawang mabuti sa kanila, mangyari, pagka napirwisyo, sa atin ibintang, Kaya sinasabi ko ito, on national television, na mag-iingat sana si Ber Santiago rin, para na rin sa kanyang pamilya. Alam ko, meron siyang asawa at mga anak ngayon, Yung talagang anak niya na mismo, Brother Josel, maliliit pa yung mga bata na yun. Kawawa naman kung mapapahamak siya. Konting ingat, Ber. Alam mo naman mula sa pasimula na wala akong masamang ginawa o inisip na gawin sa inyo. Kinupkup ko ang pamilya mo sa dahilang kayo'y ulila sa Ama. At wala siguro kayong masasabing kayo pinagdamutan ko. Kaya bilang... Ako po ang saksi dyan, Brother Eli. Saksi po ako dyan sa mga sinasabi nyo. Pati na po ang aking magulang, ang aking nanay na kasama po natin ngayon. Kaya ang sinasabi ko, hindi pa rin naman nawawala sa isip ko yung salita sa Biblia na ibigin pati kaaway, Brother Josel, At huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kaya pati nga ang mga kapatid ay aking pinapayuhan na baka sakali na magkatotoo yung sulat. Kasi ganito raw ang strategy, Brother Josel, na nung sumulat, sabi nung sumulat, maaari raw na puntahan ng ating mga kapatid sa mga iba-ibang lugar at isama si Ber. At pagkatapos ay mag-provoke sila. Pag nagkaroon ng rumble, maaaring mapahamak si Ber sa atin ibintang. Kaya nagpakalat liham ako sa mga kapatid na huwag kayong papatol kay diskusyon pa, kay ano pa sabihin, basta sa grupo na akin tinutukoy, huwag kayong papatol. At huwag kayong makikipag-usap man lang kay Ber. Kasi baka magkauwi sa initan at ma-provoke. May kasamahan niya ng mga, alam mo, meron talagang mga suicide, ngayon mga taong suicide ngayon, Brother Josel. Mamaya magkarambol, tapos sila rin ang, sabi nung sulat sa akin, sila rin ang pipirwisyo kay Ber, tapos ibibintang lang sa atin, Brother Josel. Naaawa ako dun sa anak ni Ber, na 2 batang maliliit. Kaya ako yung nagpapayo kay Ismael at saka kay Ber, baka ma-realize ng ibang mga tao dyan na hindi kayo assets, kundi kayo liabilities, konting ingat sa inyo. At para nyo na rin kaming natulungan nun. Dahil baka idemanda na naman kami sa amin ibintang. Di ba, Brother Joseph? Opo, totoo yun. Kaya masasabi ko, payong kapatid, ingat kayo. At sa mga kapatid, saan man dako, saan man lugar ng mundo, huwag kayong papatol sa mga hamon sa diskusyon o kung ano-anong provocation, huwag kayong papatol. Remember always, ang sabi ng Diyos, love your enemies. Di ba ganon, Brother Joseph? Ganon po yan, Brother.
Saka kung debate, Brother Josel, lang ang kanilang ihahamon sa atin, nananatili naman ang ating offer discussion sa telebisyon, Brother Josel. Para Debate makaiwas sa telebisyon para walang magulo. Opo. Oo. Ayan. Kaya, pero ako naniniwala, Brad Willie, Brother Eli, na hindi tatagal at mahalatahan nilang hindi talaga asset itong mga ito Kagaya lang ng mga pinapahayag ni Ray Ismael sa kanilang programa, siya mismo napaghahalatang hindi tapat yung kanyang layunin, maging sa kanyang mga sinasabing dahilan. Oo, gawin na lang natin. Bayaan mo na lang si Ismael magsalita para sa kanyang sarili. Opo. Doon sa INCM Expose, isama nyo siya doon. Huwag si Caro bilang. Siya naman ang isama nyo. Opo, di ba? Ay, akalain mo, Brad Willie, ang sinasabi niya, mabalikan ko, umalis daw siya sa iglesia ni Manalo dahil napatunayan niya, mali-mali ang aral, pabago-bago sa lungatan. Pagkatapos, dito, nung nandito na siya, ang idinadahilan niya, kaya siya bumalik doon, kasi di umano, nakakita siya ng maling aral ni Brother Eli na itinuro. Pero napakapangit namang proposisyon sa buhay, Brother Joseph. Opo, Brother Eli. Dahil palagay mo, nakakita ka ng mali rito. Dito, isa lang naman yung sinasabi pa niyang mali. Yung iniwan niya, maraming mali at salungatan. Bakit doon siya bumalik? Yan. Sana pupurihin ko kung nagsabadista siya. Ayun. Baka walang mali sa sabadista. Pag nakatuklas siyang mali sa sabadista, punta siya saksi ni Jehovah. Opo. O pag nakita niya, mali na naman saksi, di pumunta siya sa Mormons. O pagkatapos pag wala na siyang mapuntahan, lumundag na siya sa tulay. O di ba? Para maligo at nang mabawasan yung kanyang kanyang hirap sa paghahanap, di ba? Brother Eli, matanong ko lang po kayo, ano po ba sinasabi ng Biblia dun po sa mga tao na yung mga mali binabalikan pa niya, Brother Eli? Nasa kawikaan yun, hindi ba kung papaano ang wikang ang aso'y bumabalik sa suka, gayon ang isang taong mangmang umuulit sa kanyang kamangmangan. Yung po bang nasa 26 at 11 ng kawikaan? Ito po nakasulat. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. Ayan, tamo sabi, como pero que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Ayon. As a dog returned to his vomit, so a fool returned to his folly. Sabi sa Biblia. Biro yung Brother Josel. Naunawaan na niya yung Santa Cena pala sa gabi ginagawa, Brother Josel. Oo. Bumalik siya sa uli sa umaga. Oo. Nakakaano yun that is very entertaining, Brother Joseph, so to speak. Kasi, I would say it is entertaining kasi mapapatawa ka na lang kasi kung if you are a person of prudence, no? Patawa ka, sabi niya kasi maraming mali-mali doon. Ba't nung umalis siya, nakakita siya Rose ng mali rito sa atin din, umalis siya, bumalik doon siya sa mas maraming mali na dati niya ng pinanggalingan. Therefore, hindi siya naghahanap ng totoo. Kasi kung naghahanap ka na ng totoo, hindi ka nababalik doon. Parang si San Pablo, na makita niyang mali yung relihiyon ng mga Hudyo, umalis siya, punta siya sa iglesia ng Diyos, no? Pero hindi siya bumalik doon sa relihiyon ng mga Hudyo, Brother Joseph. Kaya, nako, kawawa naman si Kare. Pero alam niyo, Brother Eli, meron siyang inaalibay dyan Brother Willie. Ano yun? Kaya daw siya nakapagsalita lamang ng laban doon sa kanilang mga aral noon. Nalito siya. Wala siya sa sarili. Matagal yun. Matagal siyang wala sa sarili lalabas. That does not conform with the ordinary promptings of man. Kasi maaaring ang tao, tama yung mawala sa sarili. Sandaling panahon, Brother Joseph. Pero meron siyang mahigit na 5 taong lumaya sa iglesia ni Manalo, tumigil sa pagkaministro. At itiniwalag daw siya dahil sa isang mortal na kasalanan. Di ba yun ang sabi nila Paul nung araw na nandito siya sa atin? Meron daw mabigat na kasalanan niya, kaya itiniwalag. Bagay, wala ka namang magagawa dahil sa kanila naman kahit gaano kabigat ang kasalanan pwede ka naman magbalik-balik sa iglesia ni Manalo, hindi ba? Kaya nga po. Tiwalag ngayon, bukas tanggap uli. Ganon. Parang ganon. Ngayon, masasabi natin, yung sinasabi ni Ray na nagdilim lang daw isip niya kaya sa nakapagsalita ng ganon, hindi totoo yun. Dahil ang tao, maaaring nagdilim ang isip mo
nasampal mo yung misis mo. Pero hindi buong maghapon madilim ang isip mo. Sandali lang yun, di ba? Dahil kung buong maghapon nagdilim ang isip mo, mamamatay ang misis mo sa kasasampal, di ba? Minsan, merong mahal mo yung misis mo, nagdilim isip mo, nasampal mo. Sandali lang yun. Yun ang ordinary prompting sa man. Panandalian lang yung pagdidilim ng isip. Pero pag yan tumagal ng 5, 3, 4 na taon, siguro, it's either talagang, kumbaga sa manok, ulik baka. Dahil hanggang buto, hanggang laman, talagang maitim. Hindi basta nagdilim, talagang madilim na. Sagad Diba? ang isip. Ganun yun. Ang ibig ko lang pakita ron, Brother Joseph, ang ibig ko lang sabihin dyan, ganito, na hindi totoong nagdilim ang isip niya, kundi talagang nakita niya talagang mali. Ang katunayan, may dala siyang mga ebidensya. Binigyan niya pa nga tayo, Brother Joseph, ng mga ebidensya laban sa iglesia ni Manalo. Siya mismo? Yung mga koleksyon, yung mga unaudited na mga siya nagbigay sa atin, binigay niya kay Brad Mark. Isa pa po, Brother Eli, natatandaan nyo yung pagsasurvey nila pagdating sa eleksyon? Oo, yung pagsasurvey, siya pa nagbulgar sa atin na sila nagsasagawa ng isang independent survey, di ba? Na ito'y nilalagyan nila raw ng address, inia-address sa UP, pero wala namang permanente, talagang address na ganun, dinadahilan lang nila, no? Opo. Yun sinabi niya yan sa DZRH, Brother Joseph. Hanapin niyo yung tape niyan. Na sinasabi niya, ibinulgar niya na ang Iglesia ni Manalo may sariling survey pagka may eleksyon. Pero hindi ipinagtatapat. Dito po mismo sa SBN, Brother Josel. Nilabas niya yung papel pati yung papel, pinakita niya. At saka hindi niya, sabi niya, hindi raw ipinagtatapat ng Iglesia ni Manalo yun na sila ang gumagawa ng survey. Pero ginagastusan talaga nila yon para malaman nila kung sino yung malalakas na kandidato na kanilang iboboto. Ayun. Ang totoo nung kaya sila gumagawa ng independent survey na yun, napalihim, di nila inaaming sila yon kasi sasabihin daw ng mga representative, nagsasurvey po kami sa gano'n, hindi na aming iglesia sila ni Manalo. Siya may sabi nun, Sabi pa nga po niya, Brother Eli, yung daw pong ganong eskwelahan ng nagpapasurvey. Pero wala namang ganong eskwela. Wala palang ganong eskwela. Walang ganong eskwela. Siya may mga comment yan Mabuti hanapin niyo yung tapes na yun, Maliban na lang na nanakaw na rin. Baka may nagnakaw na rin, Pero meron tayong tapes, na nag-asasagawa sila ng survey, tapos yung ginawang survey na yon, kung sino doon na medyo malakas-lakas, yun ang pagpupulungan nila. Boboto. Ganyan niya. Saka hindi, isa pa sa sinabi niya noon, yung pagsasagawa raw ng survey na yon, may trick, Brother Josel. Hindi sinasabing iglesia ni Manalo yung nagsasurvey. Opo. At pagka raw tinanong, sasabihin, merong ganun hindi ko na lang matanda, pero hanapin nyo yun at maliliwanagan meron silang eskwelahan na, isang eskwelahan o institusyon dito sa Quezon City na isinasangkalan, yun ang ginagamit na pangalan para dun sa survey na yon. Pero in reality, pa-survey ng INC yun. Yan yun, sabi ni Ray Ismael. Dahil walang ganong eskwelahan na umiiral, Brother Joseph. Oo, Brad Willie. Yan. Pero ako nga, sabi ko nga, natatawa ako dito sa tao na ito. Dahil ganyan pala mga ministro dyan, nakagaya ni Ray Ismael, nagdilim daw isip niya. Kaya lang daw siya nakapagsalita ng gano'n. Mayroon ka ba dyan, Brad? Meron maganda, parinig mo Sige, play natin. Tinan mo ito, Brad Willie, ha? Ako po kasi noon ay nasa sitwasyong nalilito at gulong-gulo ang aking kaisipan. Bunsod ng matinding hinanakit sa mga naging kasamahan ko noon hanggang sa makarating nga ako sa iglesia na pinangangasiwaan ni Ginoong Eli Soriano. Meron siyang matinding hinanakit sa mga kasama niya sa iglesia ni Manalo. Opo. Dahil siya daw pinagkaisa-isahan daw, sabi niya. Ayan. Kaya siya rin mismo, siya rin ang nagsasabi ng kasiraan ng iglesia ni Manalo nung una, Brother Joseph. Opo. Tinan mo ngayon, inamin niya rin sa TV na kaya siya naalis sa iglesia nila at napunta dito sa atin, may matinding hinanakit siya sa mga kasama niya. Opo. Pero delikado itong mga ganitong ministro na Brad Willie, Brad Eli. Kasi pagka nagkakaroon ng hinanakit, nagdidilim ang isip. Nawawala ang sarili. Nagsasabi ng totoo, nagiging Diyos si Kristo.
Pag nagdilim uli isip, nagiging tao si Kristo. Nagpapaliwanag ng isip niya, ano yun? Naku. Delikado yung mga ganyan. Paul, Kabularan, baka kayo hindi nyo alagaang mabuti ang inyong alaga na yan. Pagka nagtampo uli yan sa inyo, kayo rin, magiging Diyos uli si Kristo niyan. Delikado. Biro mo, nagkaroon ng hinanakit, nalito, at siya nawala sa sarili. At nung magsalita siya, may mga ebidensya siyang inilabas na hindi naman masagot ng mga dating ministrong kasama niya. Saka meron pa akong natatandaan sinabi niya, Brother Josel, Opo. Na dito niya lang daw sa atin naintindihan yung kahulugan ng dalawa na pinapaging isa. Sa kanila kasi, ang paniwala nila, ang pinapaging isang dalawa, ang Diyos at ang tao. Nung ipaliwanag ko raw, doon lang nagliwanag sa isip niya na yung pinag-isa pa lang dalawa ron, yung dalawang grupo na dati mga Hintil at saka Israelita na pinagkasundo sa isang katawan tapos pinanguluhan ni Kristo. Yun ang Hintil at saka ang mga Israelita. Hindi ang Diyos at ang tao, dahil kung ang Diyos at ang tao pinagkasundo sa isang katawan, mangungulo si Kristo, lalabas pati si Kristo, pangunguluhan niya yung Ama. Hindi ba gano'n, ano? Kaya siya, hangang-hanga siya ron nung maliwanagan niya yun. Saka po, Brother Ngayon Eli, binalik niya na uli yung paniniwala niya mali. Brother Josel, Brother sinabi pa rin ni Ray Ismael na yung kung nasaan ang Diyos nung hindi pa ginagawa yung nakatatong lupa, di ba? Siya mismo umaamin dito lang niya natutunan yung Brother Eli Oo. Kaya nung panahon na yun, na sinasabi niya, di umanong nalilito siya, wala lang siya sa sarili, na kanyang ibinabanat yan dun sa mga ministro niya, kila Paul, kila Bularan, hindi makasagot sila Bularan. Tapos ngayon, bumalik ka ron. Bakit? Wala ka ng tampo? Binigay na ba yung lollipop mo, Toy? Sinoli na ba sa'yo? Paalala ko lang sa inyo, Kapol, baka may makalimutan kayong ibigay dyan, tampo uli yan. Kaya lang, pagka mag-a-attempt yan na babalik dito at magiging Diyos uli si Kristo para sa kanya dahil may tampo siya. Ewan ko, Brother Eli, tatanggapin niyo po ba yung mga gano'n? Hindi tayo sa laula sa ganyan, Brother Joseph, na balik-balik-balik, di ba? Hindi pwede yun. Kasi pag ang isang tao itiniwalag mo na dahil sa kasalanang ikamamatay, ni ipanalangin, hindi mo na dapat ipanalangin ba't mo tatanggapin pa? Nakasulat kasi sa Biblia yun di ba? Sa unang Juan 5, pakinggan nyo nakasulat mga kababayan. Sa talatang 16 po, ito po nakasulat dito. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayon. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Therefore, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Ayon, hindi pwedeng ipanalangin pa yung gumawa na ng kasalanang ikamamatay. Paano ngayon yan? Sa iglesia ni Manalo, hindi na pininiwalaan yan dahil yun ngang pagkamortal ng kasalanan, hindi mo na pwedeng ipanalangin, ayaw nang ipapanalangin mo pa di ba? Opo, brother. Tatanggapin mo pa uli. Di ba? Pag tinanggap, ano po kahulugan nun? Ibig sabihin, sa laula yung iglesia tatanggap sa ganyan. Pero ang paratang ni Kabularan yung mga pumupunta sa atin na nanggaling sa kanila o galing aso't baboy. Hindi. Kahit na mag-imbestigahan sa personal na pamumuhay, hindi ugaling aso't baboy yung mga iglesia ni Manalong. Dati siguro, aso't baboy. Pero nung mapunta rito, naalis yung pagka-aso't pagka-baboy. Nung bumalik uli sa kanila? Nung bumalik, mahigit pa sa aso. Alam mo kung ano na? Ano na po? Wolf. Wolf na? Lobo na? Nako. Pero kapatid na Cesar, totoo yun na pagka natiwalag na ho sa kanila, kahit na babalik, okay pa rin, pwede pa rin. Ay, okay nga po yun Kasi lalo na nga ngayon, Brad Josel, talagang
gusto nila mapabalik lahat yung mga mga nandito. Talaga namang siguro kahit na 1,000 beses ka dyan matiwalag, babalik ka rin dyan Lalo na yung ganito na alam nila na kalaban nila ngayon sa pananampalataya, masyado silang nasasaktan. Talagang gagawa sila ng paraan na by hook or by crook. Sabi nga, it's part of the game na demolition against A little correction, Brother Cesar. Opo. By crook and by crook. Oo nga pala. Tindi nila, no? Sa pagiging desperado nilang maibagsak si Brother Eli o matutulan sa kanya sinasabi, kahit na yung mga nanggaling na sa kanila, na kung ano-ano nang laban sa kanilang sinabi, at ang mga aral na in-expose na talaga namang hindi nila nasagot nung panahon nandito sa atin. Kagaya nga ng ginawa ni Ray Ismael, hindi nga siya masagot nila Paul noon tapos ngayon, bumalik siya ron. Ewan ko kung paano niya naman didepensahan ngayon yung mga ini-expose niya na laban sa Iglesia ni Cristo ni Manalo nung nandito siya. Di ko kontrahin mo ngayon na sarili mo. Ikaw ngayon ang maghihirap ng... Ano po yun, attorney? Tagilid siya ngayon doon dahil ang kanta niya, parang yung kay Rico J, yung buhat, tagilid Tagilid ang buhat, ha? Tagilid ang buhat, Alam mo, Tony, talagang tagilid Talagang tagilid kasi nung isang gabi lang, nandun ako sa amin, kausap ko yung mga kamag-anak ko na pag-usapan nga yan. Alam mo ba, Bro Josel, kung ano sabi nung isang kamag-anak ko? Ano po? Huwag na huwag siyang pabibistino dito. Baka may kalalagyan sa rito na sabi yung ugali na ganyan, tapos kung nabalik mo siya sa pagka-ministro, huwag siyang padidistino dito, sabi niya. Iglesia ni Cristo nagsasabi Opo, niyan. kamag-anak ko po yan, dahil napagkwentuhan nga po namin yung mga nangyari. Baka didebatin. Kausap ko, siguro, binabati ko nga pala yung mga kamag-anak ko yan, nanonood ngayon yan sabi sa akin huwag na huwag siyang babalik dito at may tatamaan siya sa akin. Kasi mali naman yung Brother Cesar. Mali naman ang kamag-anak nyo ron. Konting pagmamalasakit lang sa kanila, masasabi ko. Hindi naman kasalanan ni Ray Ismael kung madistino siya sa inyo. Ang sisihin nyo, yung pamamahala ng iglesia nyo. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.